Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ang clarificatory, mga ka-plastic, ng kanyang PSA account ni Norman Mangusin ay 100% ay pinabubulaanan na ng PSA ang kanyang pangalang Francis Leo Marcos. Bagamat ito ay sinabi na niya sa recent video niya, mga ka-plastic, ating babalikan. At ito nga po yun, para bago natin itakel ang mga pinagsasasabi ni Norman muna, bago yung mga opinion ng kalaban niya sa social media, na kung saan ay kinumpirma na po ng
isang vlogger na si Pogenius, kasi hindi talaga mawawala ng source to si Pogenius. Sobrang galing talagang kumuha ng mga credible evidence na kung saan ay makikita mo talaga na nandun lahat ang mga detalyadong opinion, detalyadong ebidensya na nagpapatunay na lahat ng opinion ni Norman Mangusin ay pawang kasinungalingan at wala nang ibang pwedeng sabihin kundi kasinungalingan. So magbalik tanaw tayo sa kanyang opinion bago tayo magtungo sa magiging sagot doon sa mga sinabi niya na lahat ay acquitted, pati yung passport niya hindi daw acquitted, ay hindi daw peke, hindi daw pacificado, etc. So panoorin natin. Sorry lang po. Totoo naman po na noong pong 2010 up to 2020 po, nung ako po ay nakulong, totoo naman po na marami pong ikinaso sa akin, marami pong nag-file ng kaso sa akin. Totoo po yun. Marami pong ikinaso sa akin, especially po dyan sa Caloocan, Pasay, Makati, Baguio, at Quezon City, at Manila. Samot-saring kaso po. Apo. At yan nga po. So, for clarificatory lang po, totoo naman po yun na kung saan ako po ay nakasuhan ng anti-alias law. Kinasuhan din po nila ako ng illegal use of passport, kung ano-ano po, samot-sari pong kaso. Pero for clarification po, andyan ipakita. O, di ba? Illegal use of passport. So, kaya nasabi yon ay dalawa kasi ang passport niya na nagngangalang Norman Mangusin at Francis Leo Marcos na ginagamit niya pag magpahanggang ngayon, mga kaplastic. So nangangahulugan, hindi ko maintindihan kung bakit nakalusot ito sa DFA at the same time yung kanyang birth certificate ay nakalusot din ito. 'Di ba? Napakahirap nga naman kumuha ng mga ganitong klaseng dokumento, samantalang itong si Norman Mangusin ay parang ginagawa lamang na nagpa-print siya sa computer shop. Tapos, yun na, meron na siyang kopya, meron na siyang authentication ng mga dokumento na galing pa sa DFA, na galing pa sa PSA. Na malinaw na pinapabulaanan niya na na-acquit, na hindi po siya peke, tapos na-acquittal po siya. Yan ang sabi niya, di ba? Kita ko po lahat yun. Eventually po ay acquitted naman po ako lahat at di ba? permanent dismiss na po yung iba. So lahat po nung Kung permanent dismiss po yung kaso na yon, no, yung mga problema na yon sa mga dokumento niya, bakit meron pa rin nilalabas si Pogenius na nagpapatunay na peke ang iyong at sinasabi na rin nila na nire-reject na ng PSA tsaka DFA yung naturang dokumento mo na nakapangalang Francis Leo Marcos. Diba? Yun ay dahil may rule tayo na kung saan bawal kasi na meron ka ng existing account o existing PSA certificate na i-register mo ulit ang sarili mo sa magkaibang pangalan at sa magkaibang account. Kaya kinansela yung pangalawang account mo. Kasi
ang pagbabasihan nga naman nila yung original copy, which is yung pangalang Norman Mangusin. Mamaya papakita natin yung larawan na yon, mga kaplastic. Baguio, yung anti-optometry law, yung anti-passport law sa Quezon City, yung estapa daw po sa Pasay, yung pong sa Caloocan, na Bausi, at yung sa Manila po na anti-alias, at yung sa Makati po na estapa daw, ay makikita niyo po yan ay acquittal and permanent dismiss po, halos pangkalahatan. Kayo na ho lang po ang bahalang humusga. At maraming salamat po. Ito pong video na to ay for clarificatory lang po para doon sa mga supporter ko at para na din po doon sa mga hindi supporter na baka nag-iisip sila na akong araw po ay maraming kaso po. Salamat po at mabuhay po kayo. Talagang pinapamukha niya sa mga tao na talagang hindi totoo yung mga pinagsasasabi ng ibang tao. Na critics niya. Talagang pinapaniwala niya sa mga supporters daw niya na talagang wala siyang mali, wala siyang sablay, wala siyang kahit anong bagay na ikakasira ng identity niya. So, ang masama dito mga kaplastic, hindi ko na ipi-play ulit yung huling part ng video na ito na kung saan ay in-expose pala niya ang mga presiding judge at saka yung judge na nakapirma dun sa kanyang documents. Kasi nga, may nilabag na naman siyang Data Privacy Act, mga kaplastic. Kahit kailan talaga lahat ng pinagpo-post ni Norman Mangusin, hindi niya pinag-iisipan. Lahat ng pinapakita niya, may possibility na may panibago na naman siyang kaso na kakaharapin. Bakit kasi siya nagpapakita ng mga dokumento kung alam niya sa sarili niya na makakasuhan na naman siya ng panibago? Alam mo kung bakit bawal ipakita ang mga permanship o yung mga specimen permanship na mga presiding judge at saka mga judge sa korte o sa hukom na ipopost mo sa social media? Yun ay dahil para maiwasan ng insidenteng may magagaya ang perma ng bawat individual. At lalong-lalo na po na hindi dapat pinapakita ang nilalaman ng nakasulat na dokumento doon. Hindi ko alam kung bakit niya pinopost niya yung mga ganung bagay. Yun ay dahil baka gusto lang niyang ipamukha sa mga bashers niya na siya ay wala siyang tinatakasang kaso. Yun kasi ang gusto niyang ipamukha sa mga tao eh. At isa pa, gusto niyang ipamukha sa mga tao na hindi daw siya nagsisinungaling regarding doon. Pero unfortunately, lahat naman na sinabi niya ay pawang kasinungalingan pa rin. Diba? Ba't ko nasabi? Ito po. Ito, tulad na lang po ng cheque na to. Sa Data Privacy Act to, mga kaplastik, na dapat hindi niya pinapakita ang lahat ng detalye. Numero, mga pangalan, kung kanino galing, mga kaplastik. Pero yun, naipakita na niya eh. At na-share na rin ni Pugenius. At ang pangit pa dito, mga kaplastik, ang kanyang pinakitang cheque ay mga old version na cheque ng Land Bank, which is hindi na po siya valid. Pero totoo naman talaga na kapag dismiss ka sa kaso, yung bail na pinambayad mo sa korte o sa Supreme Court, pwede mong bawiin yun kung na-dismiss yung kaso, mga kaplastik. Pwede mong i-remit, pwede mong kunin.
Kasi na-dismiss eh. So nangangahulugan hindi na po ito pinagpatuloy ng complainant yung kasong yun, mga kaplastik. At meron din tayo kahit papanong nalalaman at natututunan regarding sa mga ganong bagay na pwede mo palang bawiin yun. Ito kasi yung katunayan ni Punji News na ang mga dokumentong ipinakita niya mismo ay pawang kasinungalingan tulad ng kanyang birth date. Eto. Sabi sa post ni Punji News, mga kaplastik, the Philippine Statistic Authority system now shows the entry Marcos Francis Leo Mark as cancelled. Diba? Cancelled. While the primary birth record Mangusin Norman Antonio remains active. So yun ang tinatanggap ng PSA ngayon. Yung Norman Mangusin, mga kaplastik. This means the official civil registry recognizes Mangusin Norman Antonio, not Francis Leo Marcos. When the PSA database itself cancel a name that is no longer rumor or speculations, it is an official government record. Para maging patas tayo, mga kaplastik, unfair naman po sa mga ordinaryong Pilipino na nagpapakahirap at namamaniknuhod na sa opisina ng PSA na maayos ang kanilang mga pangalan, spelling, identity, address, at kung ano-ano pa. Tapos itong si Norman Mangusin, in just one click, nagbayad lang ng 250,000 sa lawyer, meron na siyang isa pang identity. So napaka-unfair naman po to sa mga ordinaryong Pilipino na nagpapakahirap pumila, pabalik-balik, halos 3 buwan mong asikasuhin yung mga dokumento, naka-schedule lahat, puro na lang pasubali na kung sakaling mapapabilis, hindi. Dumadaan pa rin sa process at bumabagal at the same time. Diba? Kaya nakakabagot na ang sistema sa Pilipinas. Tapos mabali-balita mo, isang Norman Mangusin lang na nagpapanggap na trilyonaryo ay nakapag-register ng pangalawang PSA account as Francis Leo Marcos in just one click with 250,000 fee sa kung sinong Ponsyong Pilato ang tumanggap nun, and then pinapixer 100% meron na siyang account na bago. Diba? So unfair nga naman. Ito, quote unquote, the next step is clear. The Department of Foreign Affairs, DFA, of the Republic of the Philippines must be called to review this. If the PSA record reflects a cancelled identity, the DFA must ensure that no passport or official travel document exists under that cancelled name. So, sinasabi dito na maging ang DFA o Department of Foreign Affairs ay kanilang inire-review na ang ganitong klaseng insidenteng lumabas sa pangalan ni Norman Mangusin na Francis Leo Marcos ang ginamit at may 2 passport pang nangyari. So dapat iniimbestigahan to. Paano nangyari na pinayagan nila na naging 2 ang account ni Norman Mangusin? Nang ganun-ganun lang. Yun ang biggest question doon, mga kaplastik. Diba? Yun ang biggest question. Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari na in just one click, meron na siyang passport, 2? So pwede niyang gamitin yung Norman Mangusin at pwede rin niyang gamitin yung Francis Leo Marcos. Just in case na maipit siya sa isang account, meron pa siyang isa pang account. Diba? Ang galing. Diba? Ngayon, inire-review na to ng DFA
At inaano na nila ito na kapag napatunayan na nila na peke talaga ang pangalang Francis Leo Marcos, ay kakancel niya po ang pangalawang account at ang matitira na lamang ay ang Norman Mangusin account. Yun ang yun ang possibly na mangyayari. So ito po yung official website ng PSA. Nakapaloob dito yung mga pangalan. Ayan. BRAN. So blinan ko yon, Data Privacy Act. Document subtype, primary birth, certificate of live birth. Ayan. Yung primary birth ang kanilang inaccept. The rest, yung pangalawang account niya, hindi. Documents owner name, Norman Mangusin, Antonio. And then yung pangalawa, Marcos Francis Leo Antonio. Then yung mother's name pala dito sa original niya ay Antonio Remedios Baking. At parehas din, Antonio Remedios Baking din yung mother's name niya. Dito sa original niya, Bulacan. Doon sa mga peking pangalan niya ay Tarangnan, Western Samar. So Waray pala siya. Date of birth, bilinaan ko. Pero sabi ni Makagago rito, September. And then something yung isa, parang di ko alam kung April ba yun o December. And then active po yung status ng original while yung kinansela ay kansela na. Official. Pero kung medyo nagdududa po kayo dito sa pinakita ni po Genius, pwede nyo pong bisitahin ang website sa info@philsys.gov.ph. Ngayon, isearch nyo lang po ang pangalan ni Norman Mangusin para makita ninyo na talagang hindi po ito biro. Walang kasinungalingan dito. So magtungo naman tayo sa post ni Erwin Daking CR, mga kaplastic. Regarding dito sa pasaporte niya. 'Di ba? Panoorin natin kung paano nila ipinaliwanag na pinalsipika na ng DFA o ng PSA ang kanyang Francis Leo Marcos na register. Panoorin natin. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, kinumpirma ng NBI na ang tunay na pangalan ni FLM ay Norman Antonio Mangusin. Ayon sa NBI, nagpagawa si Mangusin ng peking birth certificate sa pangalang Norman Antonio Alejandro upang makakuha ng pasaporte dahil sa umiiral niya mga criminal record. Gamit ang mga dokumentong ito, Kaya naman pala. So nangangahulugan kaya siya nagpalit ng pangalan, yun ay dahil sa mga dati niyang krimen na ginawa noon. So totoo pala ang chismis na nakapatay pala si Norman Mangusin sa Isabela. The same time, meron siyang kaso na parang namolestya siya ng sarili niyang kapatid. At the same time, meron pa siyang kaso regarding sa pagpapaagaw ng mga lupain sa Isabela. So nangangahulugan, totoo pala yun, mga kaplastik. Aside pa yung kaso niya dito sa Metro Manila, yung optometry law, large scale stapa, human trafficking, mga kaplastik, kung matatandaan nyo, at yung pang-scam niya sa mga OFW. Set aside pa natin yun. So dami na pala niyang kaso, no? Dapat dito siguro sa taong ito binibitay na. Pasalamat lang talaga si Norman Mangusin, natanggal ang bitay dito, death penalty dito sa Pilipinas. Kung naabutan niya yon, siguro siya ang susunod kay Echegaray. Diba? Ang kauli-uliyang na death penalty that time si Echegaray, mga kaplastik. Sayang kung hindi tinanggal ang death penalty, malamang si Norman Mangusin ang susunod. Sa dami ba namang kasong patong-patong? Diba?
mangusin ng pekeng birth certificate sa pangalang Norman Antonio Alejandro upang makakuha ng pasaporte dahil sa umiiral niya mga criminal record. Gamit ang mga dokumentong ito, napagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Pagbalik sa Pilipinas, iniulat na may Yun na rin ang isang dahilan kung bakit nagpalit siya ng pangalan. Kasi nga naman kung meron kang existing crime record dito sa Pilipinas, hindi ka nga naman talaga makakapag-abroad. Di ba naging panadero siya sa Saudi? Totoo nga pala ang kwento ni ni The Kings na naging panadero talaga tong taon to. At naging OFW din siya at the same time. Di ba? Pero ang galing niya, no? Kasi noong mga panahon yon that time, hindi pa ganun kahigpit ang DFA. Hindi pa ganun kahigpit ang OWA o yung POEA. Mga panahon yun, mga 90s, di ba? Kaya nga ang dami nung nagpalsipika ng birth certificate nila eh. May mga nakapagkwento nga sa akin yung customer ko sa isang trabaho ko eh. Na pinalsipika lang niya ang kanyang birth certificate dahil nung mga panahong yun. Menor de edad pa siya nun. Pinarekto lang niya yung birth certificate niya kasi hindi pa uso yung PSA nun eh. Dinoktor niya. Pinadoktor niya sa rekto. Yung edad niya kasi menor de edad siya eh. Niregister niya ang sarili niya as a legal age. Eh di ba ang illegal age na is 18. Babae po yun. Hindi ko na po siya kasi masasabi ang pangalan niya lalo na nare-respetuhin ko na lang din at naging successful din yung buhay niya dun. Baga yung ginawa niyang pangloloko sa kanyang birth niya ay hindi naman to yung ginamit niya sa masamang intensyon. Ginamit niya ito para makaahon sa kahirapan at gumanda pa nga ang buhay niya dun eh. Naka-abroad siya, nabigyan niya ng opportunity sa sarili niya even na underage siya kasi hindi naman halata daw para sa kanya na underage eh. Kasi yung mga panahong yun hindi kine-question ng ibang bansa yung edad eh. At the same time napakaluwag pa ang panahon nun kaya kayang pikiin yung edad. At the same time napepeke nga rin yung diploma eh. Basta marunong ka lang makipag-communicate, magmukha kang matalino, tapos ipakita mo lang yung peking diploma mo na gawang rekto, may possibility na talagang yayaman ka dahil yung mga trabaho that time napakaganda pa. Hindi pa gaanong marami ang mga OFW noon. Kaya siguro nagawa ni Norman Mangusi ng mga ganitong bagay na nakaya niyang pekiin ang lahat ng kanyang rehistro. Yun ay dahil nag-abroad nga siya sa Saudi Arabia, mga kaplastic. So ang galing no? Talagang malikhain talaga tong si Norman Mangusin where it comes sa kalokohan. Hindi na uubusan ng panloloko, pamemeke at panggagago ng kapwa. Baga siya na yung pinaka-genius. Kung si po genius ay genius, si Norman Mangusin genius sa katarantaduhan, mga kaplastik. Kaya kung gusto mo matuto na maging sa mga kalokohan, lumapit ka lang kay Norman. Sa di mo mamamalayan, pati ikaw tinatarantado na rin niya. upang makakuha ng pasaporte dahil sa umiiral niya mga criminal record. Gamit ang mga dokumentong ito, nakapagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Pagbalik sa Pilipinas, iniulat na may binayaran siyang judge sa North Cotabato. Diba, Dalawang totoo yung opisyal sinabi ng ko? National Statistics Office sa Mindanao at muling binago ang kanyang pangalan. So ibig sabihin hindi pala lawyer, judge pa lang binayaran niya. So hindi natin alam kung tama yung sinabi kong 250,000. Diba? So sino yung judge na yon para makasuhan? Diba? Inallowed niya na magpabayad siya para lang i-fix ang kanyang mga dokumento. Mapabago lang ang identity niya. Diba? Ganon kasi ang kalakaran noon. Kapag mayaman ka, kayang gawin ang lahat sa pamamagitan ng pera. Magpahanggang ngayon naman ganon pa rin mga kaplastik
sa Pilipinas. Iniulat na may binayaran siyang judge sa North Cotabato at 2 opisyal ng National Statistics Office sa Mindanao at muling binago ang kanyang pangalan sa Francis Leo Antonio Marcos. Gamit ang bagong pagkakakilanlan, nagpanggap siya bilang miyembro ng pamilya Marcos at nakapangloko ng maraming mayayamang negosyante sa pamamagitan ng kanyang charitable institution. Ayon naman sa kilalang social media influencer at convicted scammer na si Sian Gasa, nakilala niya si Mangusin o FLM noong 2015 at 2016 sa Davao City sa isang proyektong tinatawag na Dahayan Shared Project, kung saan si FLM ay isa sa mga co-organizer. Ang proyektong ito ay kinalaunan na identify bilang isang scam. Sinampahan din siya ng Kaya naman pala kilalang kilala ni Christian Albert Gasa itong si Norman. Naging katrabaho din pala niya sa pang-i-scam. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit hindi na makabalik itong si Sian Gasa dito sa Pilipinas. At patuloy pa rin siyang nagtatago doon sa Thailand. O sa Vietnam, Thailand. Diba? Yung pala, dati pala niyang ka-workmate to sa mga katarantaduan noon. Kaya naman pala niya kilalang kilala ito si Norman Mangusin. Kung paano niya ikinikwento sa kanya social media accounts that time. Diba? tawag na Dahayan Shared Project, kung saan si FLM ay isa sa mga co-organizer. Ang proyektong ito ay kinalaunan na identify bilang isang scam. Sinampahan din siya ng kaso sa Manila Prosecutor's Office at may kinalaman ito sa mga paglabag sa passport law at anti-alias law o pagtatago ng tunay na pangalan, alinsunod sa mga probisyon ng Revised Penal Code. Ito ay matapos matuklasan ng Department of Foreign Affairs na gumamit siya ng 3 magkakaibang pasaporte sa ilalim ng mga pangalang Norman Mangusin, Francis Antonio Marcos at Francis Leo Marcos. Nakatanggap din ang NBI ng certification mula sa Philippine Statistics Office na tanging ang pangalang Norman Mangusin lamang ang mayroong lehitimong birth certificate sa kanilang record. Oh, yun. So ang tanong, paano naging 3 ang pasaporte niya? Sa magkaibang pangalan. Ang galing niya. At gaya nga na sinabi, nagpabayad siya sa judge. Ay nako. Galing, no? At ang masakit ito, itong tarantadong samahan na to, proud na proud sila na lihitimo tong si Norman Mangusin ng Acro. Diba? Sabi niya dito, ngayon nyo sabihin hindi legit si FLM, aka Norman Mangusin. Naka-prat shirt na siya, mukhang proud talaga. Diba? Bagat tinatanggap nila. Maraming galit kay Norman pero suportado. Natandaan niyo po yung sinabi ni Edmundo Saranya, mga kaplastik. Wait lang. Bisitahin natin yung account ni Casper. Meron siyang sinabi. Wait. Yulin eh. Wala akong Edmundo Saranya rito. Ito. So panoorin natin tong may sinasabi siya eh. Hindi ko alam kung meron siya sinabi. Ito.
Wala. Ito. Tingnan natin to. Guys, shoutout nga pala kay sa Team Zamora ng basketball at kay Wala dito. guys, papakita ko yung mga isda ko sa inyo. Oh, yung mga tropa ko dyan na katulad ni na pinangungunahan ni Tup the Bell. Oh, shoutout sa inyo dyan ha. Oh, ito na sila. Si Nixon Anglo at si John. Wala dito. Okay guys, maraming salamat sa mga followers ko. May sinabi siya. Nawala lang. Pero ito na lang pakita ko. Ito. Sabi ni Casper kasi sa kanyang video na nawawala ngayon. Mga ka-follower, may gumagaya ng account ko, baka maisahan kayo ha. Ingat kayo. Yun ang sabi niya. So, ang sabi niya dito, kung merong pumagaya ng account niya, ay sabi dito ni Food Genius, bagong account daw ito ni Kulaong, mga ka-plastic, na ginagaya yung pangalan niya. So nangangahulugan, ito yung tinutukoy ni Casper. Pero bakit niya friends sa Facebook kung ginaya yung pangalan niya? Edmundo Saranya din, pero yung profile picture Norman Mangusin. So nangangahulugan, ito yata yung tinutukoy niya. Na ngayon ay naka-lock profile na, hindi na siya naka-public profile. Ayan. Kasi nga pag na-kumpirma na naman to ng CICC na ito ay hawak ni Norman Mangusin, ay nangangahulugan, hindi kasi maiwasan malalaman niya ng taong bayan kasi nga public figure siyang tao. Kahit anong gawin niya, kahit baguhin niya ang pangalan niya sa Facebook, kahit gamitin niyang pangalang Kulaong, ay malalaman at malalaman din yan ng CICC na siya ang humahawak ng video na yan, ng account na yan. Kaya makakansela at makakansela yan. Sabi nga ng mga netizens, alam na ang drill, report na yan. Kaya pala sabi ni Casper may gumagamit ng name niya. O, di ba? Pero friend niya sa Facebook. Di ba? Tapos, ang maganda dito mga ka-plastic, dahil sa sobrang sikat ni Kulaong ay na-featured na po siya ng Bubble Gang. Panoorin natin to. Siserve lang po namin yung mga nasa pares. Arestado sa live. Imagination lang yan eh. Lalaki nag-iinit. Sabi ng vlogger na doktor. Better si vlogger. Grabe, ang daming pinictured ngayon ha. Pinictured si Norman Mangusin. Pangalawa yung si Congressman Suntay. Pangatlo si Doc Ron Samaniego. Vlogger na doktor. Nadamay pa, no? Sino pa yung isa? Si yung asawa ni IC. Si Alvin Aragon. Abay, matindi talaga. Mga ka-plastic. Sabi, alam mo kasi satire naman ng Bubble Gang
at parody naman, hindi naman sila makakasuhan kung ito yung ipipictured nila sa kanilang comedy show eh. Kasi dati talaga ginagawa ni Michael B yan. Yung mga panahong hindi pa talaga balat sibuyas ang mga gobyerno. Ngayon na lang talaga na parang masyadong balat sibuyas sa mga gobyerno ngayon. Kaya iniiwasan din ni Michael B na mademanda. Ang kagandaan dito sa isang episode nila, 4 na tao ang kanilang pinitured na iparody. Una si Norman Mangusin, pangalawa si Alvin Aragon, pangatlo si Congressman Suntay, at ang pang-apat ni si Doc Ron Samaniego. Ano kaya ang pakiramdam ni Doc Ron Samaniego na sumisikat na rin siya at napapansin na rin siya ng bubble gang, mga kaplastik? Diba? Ibig sabihin nito, nauuga na nila ang mainstream media. Nangangahulugan nito na sumisikat na sila. Take advantage to sa mga vlogger na hindi gaanong kilala tapos bigla kang ipipictured sa kanila. Diba? Sa gayon, hindi naman po ito binibig deal ng iba. Maganda nga yun, pinag-uusapan ka ng media eh. Kapag pinag-usapan ka sa media, makikurious yung mga viewers. O sino yung tinutukoy nila? Ngayon, bibisitahin na nila yung channel mo. Malay mo, ito yung dahilan kung bakit magiging famous ka, di ba? Doc Ron Samaniego. Buti nga si Alex Pabella, hindi na ako content eh. Oh, shoutout sa'yo Alex Pabella, di ba mayamang ka? At naghihirap na ngayon ng mga motorista dahil sa pagtaas ng presyo ng pangunahing petrolyo. Baka naman maka-donate ka man lang ng kahit man lang isang container ban man lang ng gasolina, diesel, tsaka jet fuel. Magbigay ka naman sa mga nangangailangan ng mga gasolina dyan, oh. Diba, handa kang magbigay ng 1 million pesos para makipagsuntukan lang si Dr. Samaniego sa kay Makagago at Sapman? Diba, lakas mo manulsol? At gaya nga dito sa sinabi mo dito, oh. Oh. Doon wala akong kasong ganyan. Talaga. Ganyan mga system. Kaya mo siya, piyansahan niya, kausap ko yung mga kaibigan niya sa Amerika kanina. Piyansahan daw. Di ba? Piyansa. At ito pa, mga sinasabi ka pa. Oh, ito ang sabi mo. Evidence ni Alex Pabella daw. Let's zoom in. Sabi kasi dito, di ko nakakausap kasi nasa ibang bansa ako ay magkaiba ng oras po. Eto. Sabi ni Alex Pabella dito. Okay, sige, salamat. Kung gusto mo, ikaw muna mag-send. Kaibigan mo naman si FLM eh. Sige, salamat. Hintayin nyo na lang ulit lumabas yung mga warrant ni FLM. Ako na mag-o-offer lang ako ng evidence pang counter sa mga kaso dahil naawa ko sa naawa ko kay FLM dahil sa ginawa niyang pagpapahiya sa kanya kung di rin naman libre, sobrang limit na halaga yung 3K kumuha sa ipang papiyansa ulit at pambayad ng abogado niya. Salamat sa inyo. Di kasi interesado po sa kamaliit lang naman ng bail niya. So ano kayang ebidensya ang iba isasambulot ni Alex Pabella? Yun ba yung mga pinakita ni Maria Monica D, ni James Tenso, na si Ralph Kalinisan ay may asawang nasasangkot sa mga sex video, mga kaplastik, yun ba yun? At saka si Aboy Paraiso ay magkakatropa daw ni Yolen Marcos. Yun ba yung yun ba yung mga ipangka-counter mo sa mga kaaway ni Norman Mangusin? Alex Pabella?
Abay matindi. At ito pa. Ito. Mas madumi pa sa atin eh. Sa dahil mo nabigyan ng tulong, mga tao na yung kahit pa sa 100 pa sa 1,000, sa dahil mo nabigyan. Pero kita mo ngayon, kung ikaw ang nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Iwas ka na para dyan, ako. Kaya ako, itong pagpong ko sa social media, katuwaan ko lang eh. Hindi ko talaga ito dapat gawin hanap buhay kasi dami na inggit. Kaya payo ko sa iyo bilang kapatid, pinakauna mong gawin eh, siyempre magbalik loob ka sa Diyos. Pangalawain, mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo magbubura yan. Promise ko sa iyo, lahat yan mawawala. Huwag mo pansin niya mga tao yan. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila malilinis. Hindi alam ba? Talagang kung makapagsalita siya na mabubura lang lahat ng mga kaso ni FLM, parang kala mo, parang ibabaw na lang sa limot. Diba? At totoo nga pala ang chismis na magkababata pala itong si Alex Pabella at saka si Norman Mangusin. Kaya pala mag-best friend. Kumbaga, hanggang sa libingan, magkaibigan. With the benefit. Diba? Siyempre, hindi naman pwedeng kaibigan lang na walang benepisyo. Diba? Nagbibigayan din. Nakikinabang din. And that's the reason why kung bakit bigla siyang yumaman to the point na marami siyang ginawang illegal na bagay tulad ng pagpapaihi ng mga gasolina nung mga nagsisimula pa lang siya sa negosyong illegal na hanggang umabot sa punto na may sarili na siyang gasoline station. Diba? At ngayon, sinasabi niya kay Norman Mangusin na samba ka na lang, magsimba ka na lang, ipagpasa Diyos mo na lang, bla bla bla. Dahil yun na lang ang dapat niyang gawin. Pero ito ang kasagutan ni Norman. Sige. Simpleng sige lang na reply. So nangangahulugan lahat ng mga pinapayo ng mga tao sa kanya ay binabaliwala niya. Binabaliwala niya kasi hindi involved yung pera. Pero pag sinabihan mo si Norman Mangusin na akin na ang GCash account mo, mabilis pa sa segundo yan. Baka nga hindi mo pa sinasabi ang salitang GCash, sinend na po niya yung number niya. Sa sobrang kagaguhan niya. Mga ka-plastic. So yun. Hanggang dito na lang ang aking opinion. Ngayon malinaw na ang Francis Leo Marcos account niya sa PSA ay kanselado na po. At ang kanyang pwedeng gamitin lang niya na pang-register niya sa PSA ay ang pangalang Norman Mangusin. Ngayon, sa ngayon, ang DFA o Department of Foreign Affairs ay nire-review na ang kanyang mga pasaporte kung alin ba doon ang dapat ikansela, pero 100% yung Francis Leo Marcos ang kanilang ikakansela dito at hindi yung Norman Mangusin. At sa gayon, wala na po siyang ibang pwedeng gamitin kundi ang Norman Mangusin. At siguradong mababalik na siya sa pagiging normal na tao na kung saan ay gusgusin siya at hindi siya lehitimong trilyonaryong nilalang. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.